Viva la Virgen! Kapayapaan mga kamanlalakbay! Narito tayo muli sa ating podcast na Pueblo Amante de Maria. At ngayon po ay pinagdiriwang natin ang banal na pamilya. Kaya tayo narito ngayon sa Cardona, Rizal, sa bahay ng isang pamilya na talagang nagmamahal sa mahal na Birhen. At kasama ko po dito si Father Franz at si Miss Rita. Viva la Virgen! Kapayapaan po sa ating mga kamanlalakbay. Father Nante, Miss Rita, kakaiba nga ang setup natin ngayon, nasa kakaibang lugar tayo. Ibig sabihin ngayon na isang special episode nga, dahil nga ipagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na mag-anak. Kaya talagang pupunta tayo sa isang lugar na bukod na sa banal, meron ding banal na mag-anak. Amen. Amen, Miss Rita. Ayan. Viva la Virgen, mga kamanlalakbay. Viva la Virgen, Father Franz, Father Nante. Very excited po ako sa episode ngayon. Medyo kakaiba ang ating episode ngayon dahil kasama natin ang isang buong pamilya na makakapanayam tungkol sa kanilang pagdedebosyon sa ating mahal na ina. Tatandaan ko nga, Father Nante, di ba, kapag may mga special episode tayo, ini-invite natin mga obispo, mga bigating tao. Ibig sabihin talaga yung guest din natin ngayon, bigatin talaga ito. Sino Amen. po ba ang guest natin ngayon, Father Nante? Ang guest po natin ngayon ay mabigat talaga to pag nakita nyo. At obispo rin ang tawag sa kanya ng mga pare. Ito po ang asama natin, si Tiboy Reyes. Viva la Virgen, kapayapaan po sa mga kamanlalakbay natin. Ako po ay ito po ang aking pamilya. Ako po ang padre de pamilya, si Noel Tiboy Reyes. Ito po ang aking may bahay, si Maria Rosario Reyes. Ang aking pong panganay, si Noel Ryan Reyes. Ang middle child po ay si Noely Reynel Reyes. At ang bunso ko ay si Noel Raymond Reyes. May absent po lang dalawa sa aking pamilya. Ito po ang aking may bahay. Viva la Virgen po sa inyong lahat, kamanlalakbay. Ayan. So, ito po ang ating podcast, Father. Siguro hindi na natin ito papatagalin. Magtatanungan na po tayo. Ready na po ba kayo? Ready na! Kanina pa nga excited si Tiboy sumagot eh. Kasi parang bago pa lang po dumating yung episode na to, talaga si Tito Tiboy nagtatanong na ng mga questions. Pinaghandaan niya kaya to. Kaya ready na yan. Ito po para po sa inyo po, sa buong pamilya, sasagot po tayo, Ngayon po ang kapistahan ng banal na mag-anak. Paano po nakakatulong ang halimbawa ng banal na pamilya sa pagpapalalim ng inyong pananampalataya sa inyong pamilya rin po, bilang tatay, bilang nanay, bilang mga anak? Alam nyo, sa totoo lang, itong interviewing ito, talagang ako'y allergy. Kaya lang, pag ang pinag-usapan ay pagmamahal sa Birhen, wala akong magagawa. Kung hindi pagkwento. Amen. Ay wala, ang akin lang kung masasabi ay ang aming nagagawang pamilya, pinakikita namin sa ibang pamilya na kami nagsasama-sama na nagsisimba. Hanggat maaari, hanggang ngayon ginagawa pa namin yun. Kasi alam ko naman, pagka dumating ang araw na may mga asawa na, isa-isa na silang nawawala. Kaya hanggat ngayon, hanggat kaya pa namin nabuuin, hanggat kaya pa naming obligahin na pagdadating ng alas 9, sama-sama kaming nagdadasal ng rosaryo para nga makalakhan na nila yun. At kung sila may magkapamilya na, ang sabi ko sa kanila, sana'y wag nilang titigilan kung ano yung ginagawa nila nung sila habang lumalaki. Napapansin ko naman, yung dalawang nasa Amerika, pagtatawagan ko, sila daw ay mamaya natatawag at sila ay nag-rosary. Ibig sabihin, dala-dala nila kahit saan pumunta yung kinalakan nila sa pamilya ko. At yun naman mga kapatid ko, pamangking ko, ganun din ang nagiging practice nila. Pagdating na alas 9, magbubukas sila ng Google Meet, sabay-sabay kaming nag-rosaryong lahat. Isang buong angkan, hindi lang pamilya. Para po kayo talagang si Saint Joseph ng inyong family. Kasi talagang pinaprotektahan nyo pinapahalagan nyo yung pananampalataya po ng inyong pamilya. Kayo rin po ba, Tita Cherry? Oo, ganun din. Kaya kahit nasaan bilang nanay,
yung reminder mo para sa anak na, magsisimba na tayo, nandun pa rin. Gantong oras tayo, ganyan, aalis. Kung kami may mga lakad, pinipilit namin iset yung oras ng simba na magkakasama kami. At saka yung pagtawag, umpisa na ng rosary, mag-online na kayo. Yun ang trabaho ko as nanay. Mag-remind. Amen. Amen. Grabe. Parang Mary and Joseph po talaga sila. Siyempre, hindi po mawawala yung mga Jesus. Si Neneng yata yun eh. Yung panganay po. Hello po. Viva la Virgen po sa inyo. Ayan, so sabi nga po nila, nag-remind kami naman po bilang mga anak, tumutugon, although minsan absent, minsan po nahuhuli. Sinusubukan naman po namin na sa abot ng makakaya namin. Halimbawa, may rosary kami ng 9. Pag nasa trabaho pa, mag-online pa din kami kahit nagtatrabaho. Kasi ako po naabot ng gabi. So, minsan po, mag-online pa rin, ganyan. Tapos, pag nasa malayo po kaming lugar, pinipilit pa rin po namin magsama-sama sa mga event po namin, lalo na pag may rosary, pag may mass, ganyan. Amen. Father Franz, saksi ako dun sa kanilang rosary na yun. Dati nakasama ako, hindi na. Ako na nga ang maraming kaso dun eh. Kasi madalas nagpupuyat yung mga biyeros. Kaya hindi ako nasasama. Na nga po, nasisimulan na natin yung mga activities. Parang may tatanong din po si Miss Rita tungkol dyan. Nakakatuwa, di ba? Kasi parang medyo rare na ngayon yung family na sabay-sabay nagsisimba at saka nagdadasal, no? So, pwede po bang maibahagi niyo po sa amin yung mga partikular na gawain po ng inyong pamilya upang maparangalan naman ng ating Birheng Maria? Ito nga ang hindi ko na maintindihan kung saan akong parokya lalagay. Kasi dito sa Santo Rosario, meron kaming 7 diya. Nag-shrine council din ako dito. Kaya pag 7 diya, kailangan mong intindihin yung posisyon ng 7 diya. Pagkatapos, meron ding per Saturday sa Antipolo. Meron din kaming pagoda sa Lourdes, doon talaga sa bayan ko sa Nabotas. Kaya, pero lahat naman ay mahal na Birheng Maria. Eto, nasa likod ko din siya. At sabi nga ay, pagbungad mo sa bahay ko, ay hindi naman maitatatwang ang mahal na Birhen ng nasa Bukana. Pagpasok mo sa pinto, mahal na Birhen ng Antipolo. Kaya siguro naman ay hindi na kami maliligaw. Amen. Salamat sa mahal na Birheng Maria. Ano po yung mga activities na ginagawa po ninyo? Pag Sunday, may misa kami dito. Lahat ng kapatid ko, nasa Taytay man sila, nadun man sila sa Luok. Basta pagdating ng linggo, pupunta sila dito. Dito sila lahat magsisimba. Tapos nga, magpo-posisyon sa Antipolo pag per Saturday, kasama ko rin silang lahat. Magpo-posisyon kami dito, kasama rin silang lahat. Lahat ng anak ko, simula nung maliit, ay nilalagay ko pa lang sila sa karo ng Birhen. Kasi masasagsa sila. Pinapatong ko sa ibabaw. Nang sila lumalaki, sinabi ko sa kanila, bumuhat kayo kahit hindi kayo abot. Pag nakita kayo ng Birhen na kayo ay hindi abot, palalakihin kayo niyan. At nagsilaki naman lahat. Pahalang at pataas ay malalaki sila. Kaya hindi naman ako ngayon naman ang hindi umabot pag sila bumuhat. Kaya tama yung isang nabasa ko kasi. Pag ang ama ang nagdala sa simbahan, dalang lahat. Kasi pag yung ina, minsan naiiwan yung ama. Kaya siguro tama yun kasi nadadala ko sila lahat eh. At ang panalangin ko, sana hindi sila magbago. Sana hindi nila malimutan yung paglaki nila. Kasi ako naman, nakita ko lang din sa nanay ko yun eh. Deboto rin siya ng Birhen. Deboto sila ng Lourdes. Pareho namang Birhen. Ang tatay ko nga, debotong-deboto ng Lourdes. Ako naman, deboto ng Antipolo. Pero iisa rin naman, ang mahal na Birhen din naman. Amen. Galing. Ito naman para sa mga anak. Paano nakaka-apekto sa inyo yung pagdidebosyon ng mami at daddy nyo sa mahal na Birhen? Habang lumalaki kayo, Siyempre po, Father, kung ano yung nakikita, yun po ang best example. Kasi minsan po mahirap yung sinasabi lang tapos hindi naman ginagawa. Sila po, kahit hindi naman sinasabi, pag nakikita nyo, sasama na din po kami. Yun na din po yung aming ginagawa sa nakalakihan. Ayan.
Momon, siya yung pinakabunso pero siya yung pinakalumaki, di ba? Siya po yung pinakabinigyan ng mataas na height. Si Momon, ikaw, paano nakaka-apekto sa'yo? Yun din po, yung katulad ng sinabi ni Kuya nga, na nakikita nyong ginagawa. Minsan, kahit hindi na nila sabihin, dumadating sa point na hinahanap nyo na yung first Saturday, kahit hindi sabihin, kusa na lang kayong pumupunta doon. Yun po yun. Naalala mo pa ba nung nilalagay ka sa karo? Naaalala ko po. Pero ngayon kaya, pag nilagay ka sa karo, Hindi ko lang po alam kung kaya pa buhatin habang nakaupo ako. si Neneng, Si Teo, kwento mo, di ba? Bumubuhat si Teo. Ano sabi niya? Paglaki ko, bubuhat din ako. Di ba, na-fit na ako na ng video na nakapasan si Teo. Wow. si Neneng naman, paano nakapekto sa'yo yung devotion nila? Ganun din nga po, Father. Kasi po, kinalakihan na po namin. Tulad po namin ni ate po na nasa States na ngayon. Minsan po, pagka sinasabi namin, ay parang sarap umuwi pagka alay lakad, yung ganun. Tapos po, pagka Sunday, kahit po, syempre po, US, iba na po yung culture, ganyan. Pero sa amin po ni Ate Rean, alam po namin sa isa't isa na pag Sunday, magsimba tayo kahit may plano nang magkasama kami. Incomplete man po, kasi dito sila. Pero we try our best pa rin po. Ganun po, Father. Amen. Amen. Hanga-hanga talaga itong mga to. Oo nga po, parang yung domestic church talaga, Amen. ramdam natin sa kanilang pamilya. So, maaari niyo po bang ibahagi sa amin yung mga personal na karanasan ninyo kung paanong nakatulong po yung debosyon ng inyong pamilya sa Birheng Maria, sa pagpapatibay po ng inyong ugnayan sa isa't isa bilang isang pamilya? Napapakarami. Marami kaming experience para sa ugnayan. Kasi, unang-una, bilang mag-asawa, hindi maaaring hindi mag-aaway ang mag-asawa pero palagi kasi, ang sinasabi ko, kahit sa kanila, basta't ang una niyong hihingin, bigyan kayo ng malawak na pangunawa at mahabang pasensya. Pag umaga, bago ako matulog, yun ang hihingin ko. Pag nagagalit yung asawa ko, hindi ako sumasagot. Kasi binigyan niya ako ng mahabang pasensya, mahabang pangunawa. Kaya proven yun Pag may mga anak kang dumadating sa puntos na sumasagot, di ba? Hindi maaaring hindi sasagot. Mayroong mga pasaway. Hihinga ka na lang. Di ba? Para hindi siya maglingas, hindi mag-apoy yung mga galit, hindi siya lumalawak. At yun ang palagi ko rin sinasabi sa kanila, lalaki kayo, marami kayong pakikisamahan tao. Basta't palagi ninyong hihingin na bigyan kayo ng wisdom, bigyan kayo ng malawak na pangunawa, at mahabang pasensya. Kasi pag mahaba ang pasensya nyo, maiiwasan ninyo ang pag-aaway ng pamilya. Wag na wag kako kayong maglalagay ng pader sa pamilya. Dahil kayo rin ang hindi makakatalon doon sa pader. Kaya yun ang pinipilit ko sa kanila. Kaya nga nung may palaro sila, tinatanong nila si Cherry kung kami daw ba'y nag-away na. Edi tanungin niyo yung asawa ko. Hindi kami nag-aaway. Pero parati niyang sinasabi na ako yung binigay sa kanya ng Mama Mary. Kasi maganda, ako yung parang training niya. Doon humaba yung pasensya niya, Father. Talagang wala siya. Wala kaming, yung konti na away meron, pero yung parang matagal pong away, wala po akong matandaan. Kaya, yun siguro gift sa kanya na mahabang pasensya. Tsaka ako gift sa kanya. Years na po kayo na... Ilang years na? 30. 31! Ayun. Buti na mahaba na rin ang pasensya ko. Hinihingi ko rin yun sa Mama Mary, pero ayaw pa ata. Konti pa lang, 50% pa lang. May 50% na, di ba? Malaking bagay ni 50%. Kaka-rosary sana, 1, humaba siya hanggang 100. Amen. Father Franz. Tito Tiboy, meron ka kasing nagte-trending na na video, yung sa pinost sa Mahal na Birhen na talagang naging pagsubok din sa pamilya mo, sa yung mga kapatid na talagang
naramdaman mo doon yung pagkalinga din ng mahal na Birhen. Pwede niyo po bang ibahagi yon sa ating mga kamanlalakbay din para marinig din nila? Yun naman talagang naibahagi ko na dun sa kwento ng Antipolo. Pero talagang kaya nga sinasabi ko, kahit dun sa iba na lumalapit sa akin, kaya nga yung aming blackboard dyan ng prayer for the sick, padami ng padami. Hindi pa kaunti ng pakaunti. Siguro nadidinig kasi nga ay masyado kaming sip-sip. Ang sinasabi ko nga, pag sip-sip ka sa nanay mo, pag ikaw ay humingi ng pera, bibigyan ka. Diba? Yun lang yun eh. Pag nagsip-sip ka, siguro, ang pinag-aawayan lang namin dito sa bahay, nagagalit ang asawa ko, dahil doon sa walang tigil ng pagdating ng hihingi ng tulong, hihingi ng pambili ng gamot, yun daw iba, abusado na. Sabi ko, ganun talaga pag nagsisip-sip ka sa mahal na Birhen. Alam naman ng mahal na Birhen kung sino yung totoo at hindi. Hindi naman siguro masamang maging uto-uto tayo. Pero hanggat may maibibigay ka, tulungan natin. Ganun ang pagsisip-sip na kasi proven na naman kasi sa pamilya nga namin. Sa side ni Cherry, sa side namin, talagang 3-5 ang cancer. May cancer sa kabila, may stage 4, may stage 3, halo-halo na ang sakit. Sa anak. Si Raynel, 11 years. Oh. Since 2012, may thyroid cancer siya. Hindi umaalis na yung kanyang lymph node, malignant ang kalahati. Oh. Pero awa ng Diyos, hanggang ngayon, binibiyayaan pa din. Oh, kaya sa mahal na Birhen kami nagpapatulong. Hindi kami dumedirekta. Alam namin na pag yung mahal na Birhen ang nagpaalam, tutulungan. Hindi kami dumidiretso. Gumagamit kami ng padrino. yung daddy nito, kalalabas lang uli ng ospital, medyo nagdelikado na naman. Awa ng Diyos ngayon, nananakbo na naman at the age of 83. Oh. Kaya hindi na kami Health issues. Unang-unang biyaya na ibinigay, hindi na ako natatakot. Kasi pag sinabi siya yung ganun, sinabi nga nung doktor nung pandemic na ako'y ma-hospital na meron akong typical cell count na nakita sa lungs ko. O sabi ko, ano po yun? Saan bang gagaling? Pwede sa TB, pwede sa pneumonia, pwede sa cancer cell. Wala, hindi naman nakita sa TB, saka sa pneumonia. Sabi ko, naku, iisa na lang ang natitira dito, cancer cell. Ibabiopsy daw ako. Pumasok yung magbabiopsy, sabi ko, pwede po bang hindi yan magbiopsy? Sabi niya, bakit? Yan po ang nagbiopsy sa tatay ko, malignant. Yan din po ang nagbiopsy sa anak ko, malignant. Baka pwedeng iba naman. Sabi nung doktor, wag na daw ako magpa-biopsy, entayin ko daw yung staining. Awa ng Diyos, naglilinis kami sa St. Jude. Magpe-fiesta ng St. Jude, nagpa-power sprayer kami ng simbahan. Nagsisip-sip uli kami doon sa simbahan naman ni St. Jude. Tumawag yung doktor. Kasi natatakot na, medyo may takot din ako kasi yung sinabi niya sa akin, yun yung sinabi ng doktor sa tatay ko. Kasi merong nakita sa lungs. Ang sabi ng doktor, sana TB. Naku, yun din na sinabi sa akin, sana daw TB kasi madaling gawin. Tapos yung tatay ko, masakit yung hita. Masakit din ng hita ko. Yung pala, cancer of the bone yung sa tatay ko. Sabi ko, naku, parang ganun din ako. Umiiyak na si Cherry nun sa ospital, di ba daw ako natatakot? Sabi ko, hindi. Tawag lang ako. Paglabas namin ng ospital, after 1 week, tumawag yung doktor. Congratulations po. Negative po yung asawa niyo sa cancer cell. Thank you po, Mama Mary. Kaya nawala na yung takot ko. Nawala na yung takot ko. Sabi ko talagang, hindi ka dapat matakot Sa dami ng may cancer yung mami niya. May cancer din yung daddy niya. May cancer yung anak ko. Tapos yung tatay ko'y ganun din. Kaya, ano ba yung katatakot mo? Lahat naman na ipapakiusap, di ba? Magaling yung padrino. Ha? Nakita mo ang sabi?
naging alak yung tubig. Yun. Saka binibigay sa amin. Si Neneng. Father, binibigay sa amin ng early. Kumbaga, eto, may magagawa pa tayong paraan. Pinapaalam ko sa inyo, gano'n. Hindi yung malalaman namin na nasa late stage na, puro early na pwede namang magamot pa. Kaya lang, the word cancer is nakakatakot kasi. Di ba? Pero sa tulong ni Mama Mary, lahat naman, eto, nakakasurvive pa. Mami ko is, 12 years na. Colon cancer yun. Tapos daddy ko naman, prostate. Okay pa naman. Mga ganun na, 10 years. 8 years, 10 years. Si Neneng, ganun din. Mga 11 years na. Sunod-sunod actually sila. Una si mami ko na-diagnose. Tapos the following year, mami ko September, the following Feb, si Neneng. Ang tatay ko late nung mga September, ganun. Kaya sabi niya nga, uy, ang dami na. Pero nung nalaman nga namin yung sa nanay ko, nasa siya Hanusa ba? Sa dala namin nasa venue ng Quiapo. Nung tumawag sila sa akin na diagnose doon ng stage 4. Sa venue ng Quiapo, iniyakan ko ng mga pare, pinapasyal yun na sa venue sa isla. Biniego ko lang naman yung biyanan ko kasi buhat-buhat namin yun na sa venue hanggang sa bundok. Sabi ko, Mami, nag-text na si bro. Wala na daw yung cancer mo. Kasi nasa langit na kami. Kasi nasa tuktok ng bundok yung pagkailangan nawala. Naging deboto siya ng Nazareno. Diba? Ang interpretasyon ko, mahal ako ng Diyos. Bakit? Hindi niya ako winawalan ng problema. Kasi pag may problema ka, kailangan mong itawag umagat hapon yung problema mo. Yung nga namang mga walang problema, maraming pera, walang sakit, minsan hindi na nakasisimba. Ngayon, obligado kaming magsimba kasi may tinatawag kami. Kaya hindi kami nawawalan ng sakit. Hindi nawawalan ng problema. Nawala ang hanap buhay ko'y pispen. Wala kaming mahuling bangus for 3 years. Hindi naman ako natatakot kasi sabi ko nga, pag may isinara ang Diyos na pinto na isa, may bubuksan siyang 2. Nakalak pa lang yung isa. Pero pakinggan natin si Neneng kasi siya yung may experience ng cancer. Ano masasabi mo, Neneng, doon? Naramdaman mo ba yung love ni Mama Mary? Opo, Fathers. Siguro po yung pinaka-feeling ko po sa Mama Mary, comfort. Ano yung mami, yung mga... Chibi. Madami po akong gano'n nasa ilalim ng pillow. Yun po. Ay, but... Yung mga maliliit na saint mo, di ba? Dala mo sa US? Meron po, Father. Meron din po. Di ba may si Father? Hindi, last na lang, Neng. Father, di ba? Father yung Belen. Binigay nyo. Last, Neng. Ano gusto mo sabihin kay Mama Mary? Last na lang, last. Love you po. Ganun. Hindi yung shots. Direct lang. Sabihin Thank mo. you, Mama Mary. Ganun po. Si Tita Cherry. Wala. Sige na. Wala na. Hindi, yung sinasabi ni Neneng, kasi simula yun nung nalaman namin, pinag-ipon ko siya talaga nung galing sa nanay ko, kay father, na kahit nagdo-dorm sila kasi elementary pa siya noon, pag nagdo-dorm siya, dala niya yun. Every night nasa ilalim ng pillow. Pag uuwi yun ng Friday, narito, kalapit niya rin. Hanggang sa, ano ka na? High school. High school, makagraduate ng high school. Tapos college, nung okay na siya, sinorender niya na sa akin yun. Ngayon, Father, yung mga images na yun, na sa isang batang may leukemia, na 6 years old. Sabi ko, ipahihiram ko yan, pero ibabalik mo ha. Ang naiwan na lang sa akin, yung Santa Claus na bigay nyo. Kaya, sa ngayon, pinapaalagaan ko siya dun sa batang 6 years old na may leukemia. Sana gumaling, ano? Galing. Grabe. Ay, galing Father Nante, Miss Rita, no? Meron yung family, dahil sa devotion nila kay Mama Mary,
Yung ibang mga tao, siguro sabihin natin mga normal na tao, yung reaction nila minsan sa mga challenges, lalo na nung dumarating sa kanila, nagagalit sa Diyos, tatampo sa Diyos, bakit ganito, bakit ganito. Pero hearing their stories, no, yung parang naging perspective nila, blessing din yun. No, mas lalo silang napapalapit sa Diyos, mas lalo silang nakakapag-devotion kay Mama Mary. Actually, naiiyak din ako dun sa kwento. Pero parang mas naiiyak ako in a positive way na grabe yung faith, napakalalim, no? Parang ibang perspective. At natutuwa ako na magkaroon ng opportunity po na mas makilala ng higit yung family. Kasi nakikita ko lang sila pag first Saturday procession. At least ngayon parang very personal yung experience, yung encounter with the family. And napaka-inspiring po talaga, Father, na mapakinggan yung kanilang family story po. So, dito po nagtatapos yung ating kwentuhan. Kasama si T-Boy, si Cherry, si Neneng, si Ryan, tsaka si Momon. Nakita niyo naman, mga kamanlalakbay, kung gaano sila blessed na blessed bilang isang pamilya, kung gaano sila deboto na mahal na Biren. At yun nga, meron silang sariling pananaw sa mga problema. Napalagay ko ito yung makakatawag pansin sa ibang tao. At si T-Boy may sinabi siya kanina para daw maging matatag yung pamilya. Sabi niya, kailangan mo talaga humingi ng maraming pasensya. Kasi di ba yung iba nga maigsi ang pasensya, kaya away lagi, sigawan. At meron siyang isang sinabi rin kanina, napakaganda mga kamanlalakbay. Sabi ni T-Boy, huwag ka daw magtatayo ng maglalagay ng bakod sa pader sa iyong pamilya kasi baka mismong ikaw hindi ka makatawid. Maraming salamat kay T-Boy, kay Cherry, sa buong pamilya. Salamat kay Father Franz at kay Miss Rita. Salamat po sa inyo lahat para sa inyong panonood at pag-share ng ating podcast na ito. Ngayon dadako po tayo sa challenge natin para ngayong podcast. Okay po, no? Meron po tayo lagi dito, do whatever He tells you. Yung sinasabi nga ni Mama Mary, no, sa atin. No? Ito yung sasabihin natin yung sa ating mga kamanlalakbay. Ito yung ating mga challenge. Una, no, ngayong panahon ng Kapaskuhan, mga kamanlalakbay, no, panahon ito ng pagmamahalan din, panahon dito ng pagpapatawaran sa ating pamilya. Sabihan mo ang iyong kamag-anak, no, yung mahal sa buhay, yung pamilya, ng dalawang salita. No? Una, I'm sorry, I love you. Kahit huwag ka nang magpaliwanag, sabihin mo lang yung mga salita na iyon sa kanila. No, yun ay siguro yung pinakamagandang regalo na maibibigay mo rin sa iyong pamilya. Sumunod, no, magsisimba tayo buong pamilya. Magdadasal tayo buong pamilya. No, katulad ng Pamilya Reyes na kanilang ginagawa at yun yung nagpapatibay, no, sa kanilang samahan bilang isang pamilya. Ang di gagawa ng challenge, papangit. Kayo din. Ewan ko sa iyo kung gusto yung pangit. So muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. At tatapusin natin ating kwentuhan na ito sa bahay ni T-Boy Reyes sa pamamagitan ng panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama ng buhay at pagpapala, nagpapasalamat po kami sa pagbibigay mo sa amin ng banal na pamilya ni Jose, Maria at Jesus. Maraming salamat din po sa pamilya ni T-Boy at ni Cherry na kasama namin sa podcast na ito ngayon. Sana, Panginoon, patuloy mo pa silang patatagin sa kanilang pananampalataya at debosyon sa mahal na Biren upang sila'y patuloy na maging inspirasyon ng bawat pamilyang Pilipino, lalong-lalo ng mga deboto ng mahal na Biren. At pinagdarasal din po namin yung mga pamilya na nagkakaproblema, nagkakawatak-watak. Sana sila'y makakuha ng pagmamahal at pagpapatawad sa iyong anak na si Jesus ngayong panahon ng Pasko. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain ka ng makapangyarihang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Viva la Virgen! Viva!